Now, I will start by asking you, bakit ang stand ng boss po ninyo, madam, ay wag magkaroon ng deployment ban? Pakipaliwanag lang po sa amin. Baka may mga bagay-bagay na hindi po namin naintindihan and then hindi naintindihan ng mga netizens. Millions na po ng mga netizens sa social media ang nagsasabi, deployment ban, deployment ban. These are by the millions of people, OFWs and non-OFWs and their families. They want deployment ban. Habang nagipag-usap tayo sa Kuwaiti government. Pero ayaw po ni Secretary Toots. Pakipaliwanag lang po bakit ayaw niya. Again, gusto ko lang linawin na ang akin po ay recommendation lamang. In the end, kayo pa rin po masusunod at mag-implement kung ano man programa, polisiya na nais nyo. Okay. Go ahead po. Your name, ma'am, is? Tonet, sir. Tonet Velasco Aliones. Ma'am Tonet. At maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo, sir. Unang-una po, ulitin ko yung pasasalamat dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagbigay linaw doon sa inyong damdamin at sa inyo rin pong direksyon sa polisiya. Ito po ay sinusuportahan ni Secretary Toots Ople ang inyong pagsasagawa ng ganito pong pag-uusap para nga po mapalago yung mga polisiya natin. Maribisad din po kung ano man po yung mga areas na kailangan ay ma-improve pa. Linawin ko lang po sa Sir Rafi na hindi po siya kumontra sa inyo doon sa inyong pahayag na tingnan yung posibilidad na maglagay ng deployment. Sa katunayan po, kahapon ay pinalipad po niya ang isang fact-finding team papunta po ng Kuwait. Nandun po sila sa loob ng 2 linggo para kumalap po ng datos, ng impormasyon, makapag-interview po ng mga concerned na tao, pati na rin po yung mga stakeholders natin, para po makapagbigay po ng klarong sitwasyon from the ground. Ano ba yung mga totoong nangyari at ano pa po sa panig ng MWO ang mga kailangang ma-improve namin. Ang sabi po ni Sec Toots, maganda na evidence-based at may data rin po kaming maisubmit po sa inyo na manggagaling po talaga sa baba. Pinatingnan na rin po niya yung mga kaukulang aksyon na immediately ay nagawa at maaari pang gawin. Kaya po si Yusek Bernard Olalia may mga isinagawa na pong aksyon patungkol sa ating mga FRA at PRA na concern po dito sa nangyaring trahedya kay Jubilee. Kung maitatanong nyo, sir, si Ma'am Jubilee ay twice over kababayan. Julie. Kababayan ko po, pareho po kaming taga-Albay. Kaya't nung na-meet ko po yung kanyang mga lolo't lola, nag-uusap kami sa Bicol, ganun na lang po talaga yung pasasalamat nila na nandyan po kayong patuloy na umaakay din sa amin sa pagtingin po ng mga polisiya na ito. Yung presence po namin ngayon before you is a full manifestation on the part of Secretary Toots Ople that we are one with you in pursuing the best possible option, both policy and programs. At yung tatahakin po namin ay sana po nalandas ay gusto rin po namin mabigyan po kayo ng mga kaukulang datos at mga evidence-based na suporta sa policy making po. At naku sir, kayo talaga masyado kayong mapakumbaba, sinasabi nyo lang rekomendasyon, pero malaki at malalim po ang respeto namin sa inyo bilang mambabatas dahil ang policy naman po talaga ay nanggagaling largely ang panukala po sa Kongreso. Kung kaya bukas po kami sa anumang mga alituntunin. Nabasa na po namin yung ilang mga suggestions ninyo at tugma naman po dun sa ilang mga major policy items na napag-usapan na rin po sa DMW. Kasama po ang OWA Administrator si Arnel na mas babad na babad din po sa mga welfare responses natin. So bilang paumpisang salita po ay yun po yung gusto namin ipahayag. Maraming salamat po. Salamat po, ma'am. Kanina nabanggit mo na nagpadala po si Secretary Toots Ople sa Kuwait ng fact-finding committee para mag-gather ng mga ebidensya or evidence-based, using your own words, and data para malaman kung anong pwedeng magawa at maaari pang gagawin. So, ang tanong ko po,
Ano po yung mga ebidensyang nakalap ninyo so far? At ano po yung pwede nyo magawa at pwede pang gagawin? Sir, actually po kahapon lang po sila nakarating ng Kuwait. Gawa po nung mga sa visa, yung mga arrangements po na we had to go through. And we thank DFA for the support. So we expect them po to submit an initial report by the end of this week. At makakaasa po kayo na ibabahagi po namin. Very close naman po yung coordination namin sa inyo. Opo. What we have so far po ay yung ating initial na mga datos po galing sa ating MWO sa Okay, Kuwait. so ma'am, paiksin na natin, sorry. So, papunta pa lang ng Kuwait. Papo, kakarating lang po nito, Karating sir. pa lang. So, wala pa nagagada na evidence. Oo. Okay. Ano pang klaseng ebidensya ang kailangan nyong ikalap samantalang nandiyan na nakita nyo naman yung bangkay ni Julie B. na dumating from the airport. Nandoon kayo si Secretary Ople, wala ata kayo doon. Andiyan naman po yung datos tungkol sa mga OFWs na namatay na previously. Kaya nga nagkaroon tayo ng deployment ban. And then they lift, deployment ban, and then they lift. Paulit-ulit na lang na merong mga nabugbog, na abuso, na rape, nagpakamatay, lumundag sa building, etc., etc., etc. Ano pang ebidensya ang dapat natin ikalap? What is it that you want to prove? Why are you still not convinced that there is a real problem with Kuwaiti employers? Opo. Even the Kuwaiti government. That's why I was asking for them for a public apology. I was asking from them to apologize to the Filipino people. Some will say, why would the Kuwaiti government apologize to the Filipino people? Ito po masasabi ko. Kung minsan lang po may nangyari sa isang OFWs natin na inabuso o pinatay, masakit man pero pikit mata, kagat labi, ika nga, sige, palalampasin namin. Kung pangalawang beses, medyo magagalit na tayo. Pero kung 3, 4, 5, dosena na ang nasasaktan, nabubugbog, namumulestya, na-rape, etc., etc., I think it's about time that the Kuwaiti government should really apologize because that means they're not doing anything to address this problem. Na dapat sila mismo on their part, kinakausap yung mga ahensya nila doon para siguraduhin na hindi na maulit ito yung pang-abuso sa ating mga OFWs. They need us more than we need them. Di po ba? Huwag po natin ipakita na tayo po yung mga patay gutom. Na takot tayo magkaroon deployment ban, baka magugutom tayo rito. No. We have to give our OFWs dignity. Dignidad na sana magkaroon sila ng respeto sa atin. Kasi kung ganito po, nagdidili-dali tayo, takot tayo na pag nagkaroon deployment ban, baka magalit sila. Hindi po eh. Ang tingin ko lang dito, kaya takot siguro, sorry kung may tatamaan, baka may pinoprotektahan tayo rito. Sino pinoprotektahan natin kung takot tayo? Diba?